Guys, tingnan nyo to. Trending online ngayon si Angelica Yolo na ina ni Carlos Yolo, the two-time Olympic gold medalist in the 2024 Paris Olympics. Dahil sa mga posts nito online na hindi sumusuporta sa anak nito sa kanyang laban sa Olympics. At guys, marami na rin ang lumalabas online at ang mga haka-haka patungkol sa ina nito. At kung ano nga ba ang dahilan sa hidwaan ng dalawa, Carlos and Angelica. At ito guys, panoorin nyo ang interview ng ina ni Kaloy before and after nang sila ay nagkaroon ng hidwaan. At dito guys, maunawaan nyo kung bakit nga ba at kung ano nga ba ang dahilan ng alitan kung sakot nga ba talaga ang girlfriend nito sa hidwaan ng mag-ina. At ito guys, huwag na natin patagalin pa, panoorin na ito. Ang sinasabi ko sa kanya is sayang kung mag-stop siya kasi ang dami niya nang napatunayan tapos kumbaga sa gitna ng limelight mo mag-quit ka, so parang hindi mo pa nga na-reach yung pinaka-goal natin, di ba? So sayang, sabi ko sa kanya, ipagpatuloy mo na lang kasi wala rin naman mapupuntahan. Kung mag-quit siya, anong gagawin niya? Tatambay. Honestly, na-expect mo ba na magkakaroon ka ng anak na world champion tapos Olympian pa? Ay, never expected kasi at first hindi ko talaga alam na ito yung path na tinatahak niya, na ito yung kasi dati ang ano lang namin is Milo Little Olympics, palarong pambansa, yan lang yung mga competition na gusto naming masalihan. Tapos yun, habang tumatagal, nagkakaroon na siya ng mga international competition, tapos nagkakaroon na, eto na, nung SEA Games na, yung mga ano naman na, ang pinakamataas na level na competition na yung ini-aim naman namin. Then after nung dumating po yung coach niya, parang dun bumukas yung mata namin na aside from SEA Games, meron pa palang mas malaking competition na naghihintay for him. Ano yung sa tingin mo yung naging special para kay Kaloy na ba't siya kinuha ni coach mo ganon? Kasi isa lang ang sinasabi ng coach niya na mga humawak sa kanya. Yung dedication ni Kaloy, yung focus, at yung hindi siya tamad mag-training. At kapag sinabing training, kung 5 times a week, 5 times a week. At saka yung pag nagko-conditioning, hindi niya dinadaya yung conditioning niya. Tapos ayun nga, sumusunod siya sa sinasabi ng coach niya. Yeah. Pero for you, like, hindi mo naman pina-pressure si Kaloy sa mga gusto niya? Or kailangan ng at least konting pressure lang? Kailangan ng konting pressure talaga kasi minsan si Kaloy, pag sinabi niya, okay lang yan ma, hindi pwedeng okay. Kasi ayokong dumating dun sa time na pagka parang walang positive na result na okay lang. No, kasi makakasanayan niya na yung ganong okay lang sa mama ko. Ganon. Pero yung Asian Games na performance niya na actually medyo nung nandun ako, alam ko medyo dead man siya. Pero ngayon lang natin nalaman na parang yun nga, medyo hindi siya motivated, gano'n. Like ano yung ma-advise mo sa kanya during those times? Actually, siya yung nag-advise sa akin kasi ako yung frustrated talaga. Kasi ako yung frustrated Kasi syempre alam natin di ba? Huwag na tayo magpaka-hipokrita. At first, di ba, nag-top siya sa number 1. So, ang sabi ko talaga sa kanya, anong nangyari? Hawak mo na, pinakawalan mo pa. Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi okay lang yan, ma. Sabi niya ganun. Hindi yan para sa akin. Sabi niya. So, yun, parang ako yung napahiya sa sarili ko na, okay, sige, baka may better plan si Lord sa'yo. Which is, ayun nga, yung World Championships last year. Oo. And so, parang this year, yung season ni Kaloy, gold medal na sa Melbourne, ano kaya yung nagbago sa kanya? Yung mentality ba? Or siguro, in a way, meron din siguro sa mentality. At saka syempre, di ba, habang lumaano ka dyan, kumbaga parang gusto mo nang i-aim talaga yung pinakamataas talaga. Baka yun na rin yung nagmo-motivate din sa kanya talaga. Nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng
isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Otherwise, kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon? Sabi nila, for approval pa. Kung kasi isa-surrender ko lang naman yung credit card na yon. So, intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy? Sa anak niyo na si Kaloy? Ang naging mecha lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Kasi, yes, oo. Lalong lumaki, tapos na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, "Tita, alam mo na ba ang nangyari?" Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldro Ed lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So, dapat, bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Pero dati ma'am, naging okay kayo ng girlfriend? Or una pa lang talaga? Una, parang medyo okay kasi nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang then nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, alam ko gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because sa pandemic, di ba? Ilang yon. So syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung namin ni Kaloy, so parang even yung youngest ko, yung eldest ko, yung medyo si Eldro, medyo ganon-ganon lang yan eh. Hindi ganon kalalim, katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko kay Kaloy. Ma'am, mensahe niyo na lang kay Kaloy, ma'am, ngayon. Kung mensahe, ano bang mensahe mabibigay ko sa kanya? Na parang kasi lahat naman sinabi ko na eh, no? Kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, na wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya.